Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating 2 PM update tungkol po kay Bagyong Wilma ngayong December 6, 2025. So simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery kung saan mapapansin nga po natin itong sentro ng Bagyong Wilma ay malapit na nga po sa mga kalupaan dito sa Eastern Samar, ngunit halos hindi po ito gumagalaw sa nakalipas na 3 oras, so almost stationary po ito at nasa may coastal waters pa rin ang sulat. Eastern Samar, may taglay pa rin pong hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. At sa ating nga pong nakikita, pansin po natin na mostly yung mga kaulapan itong Bagyong Wilma ay concentrated po dito sa may northern part ng bagyo, and kahit may signal nga po tayo sa malaking bahagi ng Visayas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga maaraw na kondisyon. At yung signal po natin, dahil ang binabasahan po natin doon ay yung mga pagbugso ng hangin. At aside nga po dito kay Bagyong Wilma, papansin nga po din natin yung kakapal na mga kaulapan dito po sa may Bicol region and also sa may Quezon and some parts of Mimaropa dahil po yan sa shear line o yung pagsasalubong ng hangin amihan at nung easterlies. Kaya po posible pa rin po yung malalakas na mga pag-ulan dyan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung amihan naman po natin ay nakakaapekto naman po sa nalalabing bahagi pa ng Luzon kabilang ang Metro Manila. So meron po tayong mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng Luzon at posible pa rin po yung mga maulap na panahon at mahihinang mga pag-ulan sa areas po ng Cagayan Valley, also sa may Cordillera Administrative Region and sa may Aurora and Quirino. Ito naman po yung ating latest forecast track and intensity kung saan napapansin nga po natin malapit na nga po maglandfall yung sentro ng Bagyong Wilma dito po sa Eastern Samar. Posible nga po yan ngayong hapon o mamayang gabi. And ina-anticipate nga po natin generally mag-westward po yung kanyang movement at tatawidin yung mga areas po dito or mga kapulaan dito sa Visayas. At napapansin nga po natin ito po'y mananatili bilang isang tropical depression o mahinang bagyo habang tumatawid sa mga areas sa Visayas, and possible nga po or tumataas nga po yung tsansa na mas humina pa ito bilang isang low pressure area na lamang dahil naman sa dry air or yung tuyong hangin na papasok po doon sa bagyo dahil po sa amihan. So, inaasahan nga po natin from today until tomorrow ay posible po ay tumawid na po ito sa may Visayas at makakarating na po dito sa Sulu Sea at pagsapit naman po bukas ng gabi hanggang sa Monday po ng umaga ay tatawirin naman po ang Northern Palawan area at makakalabas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility sa Martes. Ito po yung mga areas na meron pa rin tayong wind signal number 1 sa may Sorsogon, Masbate, kabilang Anticao at Burias Islands, Romblon, southern part din ng Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, northernmost parts po ng Palawan, kabilang ang Cuyo, Calamian and Cagayan Silio Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, and also sa northern and central portions ng Leyte and Cebu, kabilang po ang Bantayan Islands and Camotes Islands, northern portion din po ng Negros Oriental, northern and central portions ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antique. So aside po dito nga sa Bagyong Wilma, posible pa rin po tayo makaranas ng mga pagbugso-bugsong hangin dahil sa amihan ngayong araw hanggang bukas sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, and also sa may Zamboanga Peninsula. Pagsapit naman po ng Lunes, malaking bahagi na lamang po ng Luzon ang maapektuhan ng amihan. At para naman po sa mga pag-ulan, inaasahan nga po natin, mostly northern part po ng bagyo ang makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa may Northern Samar, Masbate, and Sorsogon. Dulot po ito ng bagyo. And aside po dyan, yung shear line naman magdadala rin ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Bicol region. And parts din po, yung mga areas po na nasa orange, sila po yung makakaranas ng hanggang 200 millimeters ng mga pag-ulan na maaaring makadulot ng mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. And then yung nasa yellow naman,
Meron pa rin po mga pag-ulan pero mas mahina hanggang 100 millimeters sa Eastern Samar, Samar Biliran, and also dito po sa may Western Visayas dahil sa bagyong Wilma. And dahil naman po sa shear line, makakaranas po ng mga malalakas na mga pag-ulan dito po sa Quezon, Marinduque, and Oriental Mindoro hanggang 100 millimeters. Possible pa rin po yung mga floodings and landslides. Pagsapit naman po bukas, tumataas naman po yung axis ng ating shear line kaya apektado na po ng malalakas na pag-ulan ang Cagayan, Isabela, and Aurora aside po sa Quezon and Camarines Norte. And aside po doon, maaapektuhan na din po ang Laguna, Batangas, and Mimaropa area hanggang 100 millimeters po na mga pag-ulan. And then sa Tuesday, lumalakas naman po yung mga pag-ulan dulot ng shear line dito po sa northeasternmost portion ng Luzon sa may Cagayan and Isabela, possible yung hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan. And then sa may Cordilleras naman, Quirino and Aurora hanggang 100 millimeters po yan, Lunes hanggang sa Martes. And para naman po sa ating sea conditions, nakataas pa rin po yung gale warning natin sa eastern seaboards ng Luzon and Visayas dahil po sa napakaalod na karagatan, bawal pa rin pong pumalaot yung ating mga kababayan dito. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Mag-ingat po tayong lahat. Next update po natin mamayang alas 5 ng hapon.